Basura. Iyan ang turing sa akin ng lalaking pinag-alayan ko ng buhay. Habang maingat kong inihahanda ang paborito niyang pagkain, pinaplano na pala niya ang aking pagtatapon. Hindi nila alam. Sa bawat pirma ko, hawak ko ang kanilang hininga. Ngayong wala na ang aninong kinutya niyo, sino na ang sasagip sa inyong pagbagsak? Handa na ba kayong makita ang tunay na kulay ng taong tinawag ninyong wala lang? Si Althea! Wala lang sa akin yan, Margot. She is just a maid with a marriage contract that I can tear up anytime I want. Huwag ka nang magselos dahil ikaw lang ang babaeng karapat-dapat sa pangalang Montenegro. Ang bawat salitang binitiwan ni Rafael sa kabilang linya ng telepono ay parang mga matatalas na bubog na bumaon sa pandinig ni Althea. Nakatayo siya sa loob ng malawak at marangyang kusina. Hawak ang sandok na puno ng mainit na sabaw ng sinigang na hipon, ang paboritong pagkain ng kanyang asawa. Kanina lamang ay abala siya sa paghimay ng mga sangkap. Tinitiis ang hapdi ng maliit na pasong nakuha niya sa kalan dahil sa pagmamadaling maihain ang hapunan bago ito dumating. Ang bawat hiwa ng gulay at pagtimpla ng asim ay hinaluan niya ng pagmamahal sa pag-asang kahit sa maliit na paraan ay mapangiti niya ang lalaking 5 taon na niyang pinagsisilbihan. Ngunit ang boses ni Rafael mula sa kabilang silid ay tila malamig na hanging pumatay sa lahat ng init sa loob ng kanyang dibdib. Nabitawan ni Althea ang hawak na sandok. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog dahil bumagsak ito sa makapal na basahan sa sahig. Ngunit sa loob ng kanyang pandama, tila isang malaking pader ang gumuho. Ang kanyang mga kamay na kanina ay mabilis sa pagtatrabaho ay biglang nanginig at nawalan ng lakas. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging mabigat. Bawat hininga ay parang may nakabara na tinik sa kanyang lalamunan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makaiyak. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang dugo na tila kumukulo sa sobrang sakit at kahihiyan. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat. Iniwan niya ang sariling pangarap, tinalikuran ang kanyang pinagmulan, at naging isang anino sa loob ng mansyong ito upang suportahan ang ambisyon ni Rafael. Nanatili siyang tahimik sa kabila ng pang-aalipusta ng kanyang biyenan na si Doña Imelda. Nanatili siyang matatag sa bawat gabi na hindi umuuwi ang asawa. At sa isang iglap, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay binuod lamang sa salitang wala lang. Pumasok si Rafael sa kusina, hindi man lang napansin ang maputlang mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang mamahaling suot na tuxedo ay walang bahid ng dumi, kabaligtaran ng apron ni Althea na may mga mantsa ng pampalasa at pawis. Tumingin ang lalaki sa nakahandang mesa nang may pandidiri sa kanyang mga mata. Sinabihan niya si Althea na bakit kailangang amoy isda ang buong bahay at hindi ba nito alam na may darating siyang mahalagang bisita. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rafael ay tila isang latay sa likod ni Althea na nagpapaalala sa kanya kung gaano na siya kalayo sa babaeng masayahin at may dangal noon. Ngunit sa gitna ng pangungutya, nanatiling nakatitig si Althea sa umuusok na sinigang. Ang pagkain na sumasagisag sa kanyang pagkalinga ay tila naging lason na ngayon sa kanyang paningin. Lumapit si Rafael at padabog na inilapag ang isang folder sa counter ng kusina. Sinabi niya na pirmahan na ito ni Althea dahil ito na ang magpapalaya sa kanila pareho. Hindi ito tiningnan ni Althea, ngunit alam niya kung ano iyon. Ang mga dokumento ng paghihiwalay na matagal na palang nakahanda habang siya ay abala sa pag-aalaga sa mga pangangailangan ng pamilyang ito. Sa bawat segundo na lumilipas, ang katahimikan sa loob ng kusina ay nagiging mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Pinagmasdan ni Althea ang kanyang asawa, ang lalaking inakala niyang magiging kanlungan niya. Ngunit ngayon ay siya palang kukuha ng huling piraso ng kanyang pagkatao. Hanggang kailan nga ba kayang magtiis ng isang pusong binaliwala? Sa likod ng mga matang nangingilid ang luha, may isang apoy na dahan-dahang naglalayab sa kaibuturan ni Althea. Ang babaeng itinuring nilang wala lang ay may hawak palang susi
na maaring magpabagsak sa mundong kinalalagyan nila ngayon. Habang dahan-dahang hinahaplos ni Althea ang pasong natamo sa pagluluto, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kapag ba ang isang anino ay nagpa siyang lumisan, may matitira pa kayang liwanag sa bahay na ito? Huwag kang hahalo sa mga bisita, Althea. Ang lugar mo ay sa kusina at sa likod ng mga kurtina. Hindi mo ba nakikita? Nakakahiya ang itsura mo kumpara sa mga mararangal na taong narito. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng malawak na pasilyo ng mansyong Montenegro. Suot ang isang mamahaling terno na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang matandang babae ay tumingin kay Althea nang may matinding pandidiri. Sa harap niya, nakatayo ang kanyang menudensyang manugang. Suot ang isang simpleng bestido na siya rin niyang ginamit noong nakaraang taon. Hawak ni Althea ang isang mabigat na tray na puno ng mga baso ng mamahaling champagne. Ang kanyang mga braso ay nangangalay na sa bigat, ngunit mas mabigat ang pasaning nararamdaman ng kanyang puso. Sa gabing ito, ang ika-30 anibersaryo ng Montenegro Group, ang lahat ay narito. Ang mga makapangyarihang negosyante, ang mga politiko, at ang mga taong hinahangaan sa lipunan. Ngunit para sa pamilyang pinaglingkuran niya, si Althea ay hindi kailanman naging bahagi ng tagumpay. Siya ay isa lamang kasangkapan na dapat itago sa dilim. Nagpatuloy ang piging sa loob ng ballroom. Ang tunog ng mariringal na musika ay humahalo sa halakhakan ng mga bisitang hindi alam ang drama sa likod ng mga pinto. Bawat hakbang ni Althea habang naglilingkod sa mga bisita ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naririnig niya ang mga bulungan ng ilang matatandang socialite. Nagtatanong kung sino ang babaeng ito na tila isang katulong ngunit may suot na singsing sa kasal. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang tumayo si Rafael sa gitna ng entablado. Hawak niya ang mikropono. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng spotlight at sa kanyang tabi ay nakatayo si Margo. Ang babaeng yon ay tila isang reyna sa kanyang pulang gown. Ang kanyang kamay ay nakalingkis sa braso ni Rafael sa paraang kailanman ay hindi naranasan ni Althea sa harap ng maraming tao. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 3 dekada ng Montenegro Group. Ang masiglang pahayag ni Rafael na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ipinapakilala ko rin ang babaeng nagbigay sa akin ng inspirasyon upang palaguin ang kumpanyang ito. Margo is not just a partner in business. She is my partner for life. Siya ang tunay na Montenegro na nararapat tumayo sa tabi ko. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Isang tunog na tila mga saksak sa pandinig ni Althea. Nakatayo siya sa isang sulok. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang gumigiwang. Pinanood niya kung paano hinalikan ni Rafael ang kamay ni Margo. Ang parehong kamay na ilang beses niyang hinawakan noon nang may pangako ng katapatan. Ang bawat ngiti ni Rafael sa babaeng iyon ay isang lantarang pagtataksil na isinampal sa kanyang mukha sa harap ng buong mundo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat hininga niya ay naging kasing bigat ng bakal. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang tray na hawak niya at sabihin sa lahat na siya ang asawang legal, na siya ang nagpuyat para sa mga audit ng kumpanya at siya ang nagbenta ng mga lupain ng kanyang pamilya upang isalba ang Montenegro noong sila ay malapit ng mabangkarote. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang katawan ay naging parang yelo, matigas at malamig, habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na ipinagpapalit siya sa harap ng mga taong bibilang sa kanyang kahihiyan. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ay naging isang madilim na hukay na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang tray sa isang bakanteng mesa. Hindi niya pinansin ang tawag ni Doña Imelda na nag-uutos sa kanya na kumuha pa ng alak. Naglakad siya patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat
na tila huling marcha ng isang taong wala nang natitirang mawawala. Nang mapansin siya ni Rafael, ang mukha ng lalaki ay napuno ng galit at pagkairita. "Ano ang ginagawa mo rito, Althea? Sabi ko sa'yo huwag kang lalabas." Yung pabulong ngunit mariing banta ni Rafael nang makalapit siya sa entablado. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, binuksan ni Althea ang kanyang maliit na clutch bag. Inilabas niya ang isang nakatuping papel, isang dokumentong may opisyal na selyo ng bangko at ng V-Security Fund. Ito ay hindi ang mga papeles ng lie divorce na inaasahan ni Rafael. Ito ay ang dokumento ng pagbawi ng lahat ng garantiyang pinansyal na nagpapanatili sa Montenegro Group sa loob ng maraming taon. Habang nakatingin ang lahat, iniabot ni Althea ang papel kay Rafael nang may mga matang tuyo na sa luha, ngunit punong-puno ng apoy. "Ibinigay ko ang lahat sa pamilyang ito dahil sa pag-ibig, Rafael. Ngunit ngayong gabi, tinatapos ko na ang aking pagkabulag. Ang kumpanyang ito ay nakatayo sa aking mga sakripisyo at simula sa segundong ito, kukunin ko na ang lahat ng pagmamay-ari ko." Ang bulungan sa buong ballroom ay biglang napalitan ng isang nakabibingbinging katahimikan. "Hindi mo kailangang mag-empake ng marami, Althea. Dahil sa pagkakaalam ko, wala ka namang dinala sa mansyong ito kundi ang sarili mo at ang kahirapan mo. Iwan mo ang lahat ng alahas at mamahaling gamit na binili ko para sa'yo. Hindi mo deserve na dalhin ang kahit anong bahagi ng pangalang Montenegro." Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang silid. Malamig at walang bakas ng pagsisisi pagkatapos ng iskandalong nangyari sa ballroom. Habang nakatayo si Althea sa harap ng kanyang bukas na maleta, hindi siya sumasagot. Ang bawat salita ng asawa ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Dahan-dahang itinupi ni Althea ang isang lumang blusa, ang tanging gamit na dinala niya mula sa probinsya 5 taon na ang nakalilipas. Hindi niya ginalaw ang mga diamante sa ibabaw ng dressing table. Hindi niya nilingon ang mga designer bags na nakahilera sa cabinet. Para sa kanya, ang mga yon ay hindi mga regalo, kundi mga kadena na nagbaon sa kanya sa ilalim ng anino ni Rafael. Ang bawat paghinga ni Althea ay naging isang pakikibaka laban sa luhang gustong kumawala, ngunit pinigilan niya ito. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa singsing sa kanyang kaliwang kamay. Ang gintong yon ay tila naging sobrang bigat, tila sumasakal sa kanyang daliri, gaya ng pagkakait sa kanya ng hangin sa loob ng bahay na ito. Nadama niya ang palalamig ng kanyang balat, ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Sa bawat segundo na lumilipas, ang bawat sulok ng silid na dati ay itinuring niyang tahanan ay naging tila isang selda na puno ng masasakit na alaala. Ang amoy ng pabango ni Rafael na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay naging isang nakakasulasok na paalala ng kanyang pagkakamali sa pag-ibig. Lumabas si Althea ng silid bitbit ang isang maliit na bag. Hindi man lang nilingon si Rafael na nakasandal sa hamba ng pinto habang may mapanuyang ngiti. Naglakad siya patungo sa kusina sa huling pagkakataon. Doon, sa ibabaw ng lamesa, naroon pa rin ang mangkok ng sinigang na niluto niya kanina. Ang sabaw ay malamig na at may namuong sebo sa ibabaw. Tila sumasalamin sa namatay na damdamin sa pagitan nilang dalawa. Dahan-dahang hinubad ni Althea ang kanyang singsing at inilapag ito sa tabi ng malamig na pagkain. Isang simpleng kilos, ngunit ito ang naging huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pagtitiis. Ang kislap ng diamante sa ilalim ng ilaw ng kusina ay tila isang matalim na sulyap ng pamamalam. Nang makarating siya sa pintuan ng mansyon, humabol ang tawa ni Rafael na puno ng paghamak. "Sige, lumabas ka. Tingnan natin kung saan ka pupulutin, Althea. Sa labas ng gate na ito, ikaw ay wala, kundi isang basurang walang mapupuntahan. Magmamakaawa ka rin sa akin bago matapos ang linggong ito." Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ay tila isang malakas na hudyat
na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa hindi patiyak na kinabukasan. Ang bawat hakbang ni Althea sa labas ng bakuran ay tila pagbawi sa kanyang sariling hininga. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang mukha. Tuyo na ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na unti-unting muling nabubuo sa bawat hakbang palayo. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, bitbit ang tanging natitira sa kanyang pagkatao. Isang tanong ang nananatiling nakatatak sa kanyang isipan. Sa oras na mapagtanto ni Raphael na ang aninong kanyang itinapon ay siya palang haliging humahawak sa kanyang buong mundo, huli na ba ang lahat para sa isang pagsisisi? Hindi lumingon si Althea. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento, unti-unting nabubura ang pangalang Montenegro sa kanyang kaluluwa at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang kalayaan. Nasaan na ang kape ko? Bakit hanggang ngayon ay wala pang nakahandang agahan? At bakit ganito ang amoy sa loob ng bahay na ito? Ang sigaw ni Raphael ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, walang banayad na boses ang sumagot. Walang yabag ng mga paa na nagmamadaling lumapit upang asikasuhin ang kanyang bawat pangangailangan. Sa loob ng 5 taon, si Raphael ay nagigising sa bango ng bagong giling na kape at sa amoy ng plansadong damit na nakalatag na sa dulo ng kanyang kama. Ngunit ngayong umaga, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang alikabok na nagsisimulang mamuo sa mga mamahaling muebles at ang malansang amoy ng sinigang na naiwan sa lamesa kagabi. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay tila kumikinang sa linis ay biglang naging malamig at mapanglaw. Bumaba si Raphael sa kusina at nadatnan si Margo na nakasuot ng isang silk robe. Pilit na binubuksan ng coffee maker ngunit hindi alam kung paano ito paganahin. Ang mga pinggan na ginamit sa piging kagabi ay nakatambak pa rin sa lababo. Ang mga langaw ay nagsisimulang dumapo sa mga tirang pagkain na hindi na iligpit. Bakit hindi mo ito gawin, Margo? At nasaan ang mga katulong? Ang inis na tanong ni Raphael habang hinihilot ang kanyang sentido dahil sa matinding hangover. Umalis silang lahat. Raphael, sabi nila, si Althea lang daw ang nagpapasweldo sa kanila mula sa sarili nitong bulsa at hindi raw sila magtatrabaho sa isang bahay na wala na ang kanilang tunay na amo. Ang pasigaw na sagot ni Margo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita sa halip na pag-aalala. Ngunit ang kaguluhan sa loob ng mansyon ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo. Nang makarating si Raphael sa opisina ng Montenegro Group, hindi ang mga nakangiting empleyado ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang kawan ng mga abogado at mga kinatawan mula sa iba't ibang bangko. Ang bawat telepono sa loob ng kumpanya ay tila hindi tumitigil sa pag-ingay. Bawat tawag ay may dalang masamang balita. Sir Raphael, ang lahat ng ating mga credit line ay biglang na-freeze. Ang V-Security Fund na siyang nagsisilbing collateral natin sa loob ng 3 taon ay nagpadala ng formal na abiso na binabawi na nila ang lahat ng suporta. Ang ulat ng kanyang sekretarya na nanginginig ang boses. Hindi makapaniwala si Raphael. Sa kanyang isipan, ang kumpanya ay matatag dahil sa kanyang sariling galing at katalinuhan. Hindi niya matanggap na ang bawat kontratang pinirmahan niya, bawat pautang na nakuha niya, ay nakadepende sa isang pirma na hindi kanya. Dahan-dahan niyang naalala ang mga gabing nakikita niya si Althea na abala sa pagbabasa ng mga papeles sa ilalim ng lampara habang siya ay natutulog na. Ang mga sandaling akala niya ay naglilista lang ito ng mga gastusin sa bahay. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang bawat tagumpay na ipinagmalaki niya kagabi sa harap ng mga bisita ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng alon. Sa gitna ng kaguluhan sa boardroom, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Raphael mula sa kanilang pinakamalaking investor sa Japan.
Ang tanging mensahe nito, hindi kami nakikipagnegosyo sa mga taong walang dangal sa kanilang sariling tahanan. Kung wala na ang iyong asawa, wala na rin ang aming tiwala. Ang bawat salitang ito ay tila isang malakas na sampal na nagpagising kay Rafael sa isang katotohanang pilit niyang itinago. Ang bawat sulok ng kanyang imperyo ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak at sa bawat segundo na lumilipas, ang anino ni Althea ay tila nagiging mas malaki at mas makapangyarihan sa kanyang kawalan. Ipinapaabot po ng aming pamunuan ang malalim na paumanhin, Mr. Montenegro. Ngunit kung wala ang lagda at personal na garantiya ni Mrs. Althea Villanueva Montenegro, hindi namin maaprubahan ang inyong loan extension. Ang katotohanan, ang inyong kumpanya ay opisyal nang idinedeklarang insolvent simula ngayong araw. Ang mga salita ni Mr. Sai, ang pinuno ng pinakamalaking bangko sa bansa, ay tila mga tipak ng yelo na nagpalamig sa buong boardroom ng Montenegro Group. Nakaupo si Rafael sa dulo ng lamesa. Hawak ang gintong fountain pen na iniregalo sa kanya ni Althea noong nakaraang taon. Ang bolpeang iyon na ginamit niya sa pagpirma ng mga kontratang nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay ay tila biglang naging mabigat at walang silbi sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, nakita ng kanyang mga empleyado ang karaniwang mayabang at kampanteng mukha ni Rafael na napuno ng labis na takot at pagkalito. May pagkakamali rito, Mr. Sai. Pilit na pinalalakas ni Rafael ang kanyang boses upang maitago ang panginginig nito. Ang V-Security Fund ay isang malaking korporasyon na nakabase sa labas ng bansa. Paano ninyo masasabing ang asawa ko ang nagmamay-ari niyan? Si Althea ay isang simpleng babaeng galing sa probinsya. Wala siyang kahit anong yaman o koneksyon. Isang tipid at tila nangaasar ng ngiti ang isinagot ng bangkero. Mr. Montenegro, mukhang mas kilala pa namin ang asawa mo kaysa sa'yo na kabiyak niya. Ang letrang V sa V-Security ay nangangahulugang Villanueva. Si Althea ay ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Villanueva ng Batangas, isang angkan ng mga lumang mayayaman na mas piniling mamuhay ng tahimik. Ang lahat ng inyong mga utang sa nakalipas na 5 taon ay hindi naaprubahan dahil sa pangalan ng Montenegro, kundi dahil sa tiwala ng aming bangko sa pamilya Villanueva. At ngayong binawi na niya ang kanyang garantiya, kailangan ninyong bayaran ang 500 milyong piso sa loob ng 48 oras. Bago pa makasagot si Rafael, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Doña Imelda na tila hysterical. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mamahaling designer bag ay tila basta na lamang isinukbit sa kanyang balikat. Rafael, ano ang nangyayari? Ang aking credit card ay tinanggihan sa salon. Ang sabi ng manager, naka-freeze daw ang lahat ng aming personal accounts. Napakaraming tao ang nakatingin sa akin, Rafael. Ang kahihiyang ito ay hindi ko masisikmura. Tawagan mo ang babaeng iyon. Utusan mo si Althea na ayusin ito ngayon din. Ngunit hindi na marinig ni Rafael ang mga panunumbat ng kanyang ina. Ang kanyang buong sistema ay tila paralisado. Dahan-dahan niyang tiningnan ang nakatuping papel na iniwan ni Althea kagabi. Ang dokumentong binaliwala niya dahil sa galit. Doon, sa ibaba ng pahina, ay ang lagda ni Althea. Ang lagdang bawat kurba ay pamilyar sa kanya. Ngunit ngayon, ay tila nakasulat sa dugo ng kanyang sariling imperyo. Napagtanto niya na ang babaeng itinuring niyang anino ay siya palang araw na nagbibigay buhay sa kanyang buong mundo. Kinuha ni Rafael ang kanyang telepono, nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang pangalan ni Althea sa kanyang contacts. Ngunit nang pindutin niya ang tawag, ang tanging sumagot ay ang malamig na boses ng operator. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi na aktibo. Ang bawat tunog ng telepono sa tahimik na silid ay tila isang paulit-ulit na pag-iral ng kanyang pagkatalo. Mr. Montenegro, muling nagsalita ang bangkero habang inaayos ang kanyang mga papeles sa loob ng bag. Kung hindi ninyo mahahanap si Mrs. Althea bago matapos ang bukas, ang mansyon ninyo sa Forbes Park ang unang isaselyo ng aming bangko.
Napatingin si Rafael sa labas ng bintana, kung saan ang lungsod ng Manila ay abala sa kanyang karaniwang ingay. Ngunit sa kanyang paningin, ang lahat ay tila unti-unting nagdidilim. Nasaan na si Althea? Paano niya hahanapin ang isang taong kusang naglaho pagkatapos ibigay ang lahat ng kanyang pagtitiis? At higit sa lahat, kapag ba natagpuan niya ito, may matitira pa kayang kahit kaunting habag sa puso ng babaeng kanyang winasak? Hindi ito ang maingay at maduming hangin ng Maynila na tila sumasakal sa bawat hininga ni Althea sa loob ng 5 taon, habang dahan-dahang bumababa ang bintana ng sasakyang sumundo sa kanya, ang amoy ng basang lupa at ang sariwang bango ng mga puno ng mangga ang sumalubong sa kanyang pagkatao. Ang bawat ihip ng hangin ay tila isang banayad na haplos na nagtatanggal sa mga tinik na nakabaon sa kanyang balat. Malayo na siya sa Forbes Park. Malayo na siya sa mga matatalas na salita ni Doña Imelda at sa malamig na pakikitungo ni Rafael. Narito na siya sa bayan ng Calatagan, sa lupain kung saan ang bawat ektarya ay nagdadala ng pangalang Villanueva. Ang lupain kung saan siya ay hindi isang anino, kundi isang prinsesa. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay na gawa sa bato. At Nara, isang estrukturang nagpapakita ng yaman na hindi kailangang ipagsigawan. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ni Lola Corazon, ang matandang babaeng nag-alaga sa kanya mula bata pa. Ang mukha ni Lola Corazon ay tila isang mapa ng mga alaala. Puno ng kulubot ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tuwa at pag-aalala. Nang magtama ang kanilang mga tingin, ang pader na pilit na itinayo ni Althea sa loob ng mahabang panahon ay biglang gumuho. Wala ang mga sigaw, wala ang mga sumbatan. Tanging ang init lamang ng yakap ng matanda ang naging sagot sa lahat ng kanyang paghihirap. Umuwi ka rin, Apo. Ang pabulong na wika ni Lola Corazon habang hinahaplos ang buhok ni Althea. Hinihintay ka ng iyong silid. Hinihintay ka ng iyong tunay na buhay. Sa bawat haplos ng matanda, naramdaman ni Althea ang unti-unting pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi ang mga luhang puno ng pait na ibinuhos niya sa kusina ng mga Montenegro, kundi ang mga luhang nagdadala ng kalinisan sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng silid na yon, ang lahat ay nanatili sa kung ano ang iniwan niya. Ang kanyang mga libro, ang kanyang mga lumang larawan, at ang amoy ng lavender na laging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, nakahiga si Althea sa isang malambot na kama na hindi siya nakararamdam ng takot o bigat sa dibdib. Pinakinggan niya ang malamyos na huni ng mga kuliglig sa labas. Isang tunog na tila isang lullaby na nagpapatulog sa kanyang mga sugat. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga palad. Ang mga palad na ilang taong naging kalyo sa pagsisilbi sa mga taong hindi marunong magpasalamat. Napagtanto niya na ang kanyang pananatili sa tabi ni Rafael ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang pangakong binitiwan niya sa kanyang yumaong ama. Ang subukan, ang kapangyarihan ng pag-ibig sa gitna ng pagsubok. Ngayon, ang pagsubok ay tapos na at ang hatol ay malinaw na. Habang nagdidilim ang langit at lumalabas ang mga bituin sa probinsya, isang katahimikan ang bumalot sa Hacienda Villanueva. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, alam ni Althea na ang bagyo sa Maynila ay kasalukuyan pa lamang nagngangalit. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang pangalang Montenegro ay unti-unti nang nilalamon ng kahihiyan at kakulangan. Ngunit sa loob ng kanyang silid, hindi na siya ang biktima. Kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang ama at ngumiti ng may kalungkutan. Patawad, Papa, kung hinayaan kong saktan nila ako ng matagal. Ngunit tapos na ang pagtitiis ko. Ngayon, itatayo ko na ang sarili kong kaharian. Sa gitna ng malalim na gabi, isang misteryosong kumatok sa pintuan ng hacienda. Isang taong hindi inaasahan ni Althea na susunod sa kanya hanggang sa malayo niyang kanlungan. Sino ang taong ito na naglalakas loob na gambalain ang kanyang bagong simula?
Ang bawat yabag sa kahoy na sahig ay tila isang babala na ang nakaraan ay hindi basta-basta bumibitaw. Miss Althea, pasensya na sa pag-istorbo sa ganitong oras, ngunit kailangan mo itong malaman. Ang Montenegro Group ay hindi lamang naghihingalo. Sila ay nasa gitna na ng isang malaking sunog na walang sino man ang makapapatay. Ang boses ni Attorney Manuel, ang matapat na abogado ng pamilya Villanueva, ay naging seryoso sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala. Iniabot niya ang isang makapal na folder kay Althea. Sa loob ng mga pahinang yon ay ang ulat ng pagkawasak ng lahat ng pinaghirapan ni Rafael sa loob lamang ng ilang araw. Ang bawat numero ay tila isang patunay na ang kayamanan ng mga Montenegro ay isang ilusyon lamang na nakadepende sa isang pundasyong matagal na nilang binaliwala. Pinagmasdan ni Althea ang mga dokumento, ngunit sa halip na tuwa, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi siya nagagalak sa pagbagsak ng iba, ngunit alam niyang ito ang katarungang matagal na niyang hinintay. Habang nananatiling tahimik at payapa sa Hacienda Villanueva, ang sitwasyon sa Maynila ay tila isang impyerno. Sa loob ng mansyong Montenegro, ang bawat gamit ay tila nawawalan na ng ningning. Wala na ang mga katulong na nagpapanatili ng kaayusan. Si Margo ay nakaupo sa sofa, abala sa pagrereklamo tungkol sa kanyang nasirang kuko at sa kawalan ng air conditioning dahil sa pagtitipid sa kuryente. Rafael, hindi ko na kaya rito. Ang bahay na ito ay amoy luma at nakakasuka. Bakit hindi mo gamitin ang impluwensya mo para maayos ito? Ang pasigaw na reklamo ni Margo na tila walang pakialam sa lalaking halos hindi na kumakain sa harap ng kanyang computer. Tumingin si Rafael kay Margo at sa unang pagkakataon, nakita niya ang babaeng ito nang walang kolorete ng karangyaan. Napagtanto niya na si Margo ay naroon lamang nung siya ay nasa rurok ng tagumpay. Wala itong kakayahang magtimpla ng kape sa gitna ng puyat. Wala itong pasensya na makinig sa kanyang mga problema sa negosyo. At higit sa lahat, wala itong pagmamahal na handang magsakripisyo. Ang bawat sigaw ni Margo ay nagpapaalala sa kanya sa banayad at tahimik na pagkalinga ni Althea na noon ay itinuturing niyang nakakasawa. Ang bawat pagkakamali ni Margo sa kusina ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya na ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko, kundi sa taong pinili niyang itapon. Sa kalatagan, dahan-dahang lumakad si Althea patungo sa bintana at pinagmasdan ang malawak na lupain na unti-unting nasisikatan ng araw. Kinuha niya ang isang tasa ng tsa at naramdaman ang init nito sa kanyang mga palad. Isang maliit, ngunit makahulugang detalye ang nagpabago sa kanyang aura. Hindi na siya nakasuot ng apron. Nakasuot siya ng isang puting linen na damit. Ang kanyang buhok ay malayang nakalaylay at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Ang sandali na tinanggap niya na siya ay hindi na kailangang maglingkod upang mahalin, kundi siya ay nararapat na mahalin dahil sa kanyang pagkatao. Gusto mo na bang ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila para sa lahat ng mga ari-arian na kinuha nila sa iyo ng walang pahintulot? Ang tanong ni Attorney Manuel na nagpabalik sa kanyang diwa. Tumingin si Althea sa abogado nang may matibay na paninindigan. Hayaan mo silang maranasan ng bagyo, Attorney Manuel. Ang katarungan ay hindi laging kailangang mabilis. Minsan, mas masakit ang katarungang dumarating sa gitna ng labis na pangangangailangan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang mabilis na sasakyan ang pumasok sa malaking gate ng hacienda. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila isang babala ng isang hindi inaasahang pagdating. Mula sa loob ng sasakyan, bumaba si Rafael. Ang kanyang barong ay gusot. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng puyat. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang sulat na nahanap niya sa ilalim ng kama ni Althea. Isang sulat na naglalaman ng address ng lugar na ito. Ang kanyang pagdating ay tila isang desperadong hakbang ng isang taong nalulunod.
Mapapatawad pa ba ni Althea ang lalaking pumatay sa kanyang pag-ibig? O ito na ang simula ng huling pagkakataon ni Rafael na makita ang babaeng kanyang sinira? Althea, alam ko na naririto ka. Huwag mo akong pagtagaguan. Kailangan nating mag-usap dahil hindi na biro ang nangyayari sa kumpanya. Ang sigaw ni Rafael ay bumasag sa katahimikan ng malawak na hardin ng Hacienda Villanueva. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng mga tuyong dahon at graba ay tila nagmamadali, puno ng puyat at galit na hinaluan ng desperasyon. Nang makita niya si Althea na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, may hawak na pandilig at tahimik na inaasikaso ang mga bulaklak, lalong uminit ang ulo ni Rafael. Para sa kanya, ang katahimikan ni Althea ay isang pangungutya sa kaguluhang iniwan niya sa Maynila. Hindi niya napansin ang ganda ng paligid, ang yaman ng lupain, o ang katotohanang ang suot ni Althea ay hindi na ang kupas na duster na nakasanayan niya, kundi isang mamahaling puting damit na tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Huminto si Rafael sa harap ni Althea. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang kanyang barong ay may mantsa ng pawis. Althea, tama na itong pagtatago mo. Kung gusto mong mag-inarte dahil sa sinabi ko noong gabi ng party, sige, humihingi na ako ng paumanhin, pero kailangan mo nang bumalik sa Maynila ngayon din. Ang mga bangko ay nagkakagulo at kailangan ko ang pirma mo para maayos ang lahat ng ito. Huwag mo namang idamay ang kabuhayan namin sa tampo mo. Ang bawat salitang binitiwan ni Rafael ay tila isang utos. Puno pa rin ng kayabangan ng isang lalaking akala ay siya ang sentro ng mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang hawak na pandilig. Hindi siya lumingon agad. Sa halip ay maingat niyang hinaplos ang talulot ng isang pulang rosas. Sino po sila? At bakit kayo sumisigaw sa loob ng aking pag-aari? Ang boses ni Althea ay kalmado, malamig, at walang kahit anong emosyon na bakas ng kanilang nakaraan. Nang dahan-dahan siyang humarap kay Rafael, ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawan ng yelo na nagpapatigil sa bawat pintig ng puso ng lalaki. Walang bakas ng sakit, walang bakas ng pagmamahal, tanging isang malalim na distansya na tila milya-milya ang layo. Napatigil si Rafael. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ang mukha ni Althea nang walang halong pangmamaliit. Nakita niya ang isang babaeng may dangal, isang babaeng tila hindi kailanman nakatikim ng hirap sa kusina. Althea, ano bang sinasabi mo? Ako ito, si Rafael, ang asawa mo. Huwag kang magbiro ng ganyan. Seryoso ang sitwasyon sa kumpanya. Kailangan natin ng pera. At ang sabi ng bangko, ikaw lang daw ang makakatulong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. Ang asawa ko ay namatay na noong gabing ipinakilala niya ang kanyang tunay na kabiyak sa harap ng maraming tao. At tungkol sa pera. Kinuha ni Althea ang isang maliit na gunting at pinutol ang isang tuyong sanga sa harap ni Rafael. Ang Montenegro Group ay hindi nangangailangan ng tulong, Rafael. Ang kailangan ninyo ay pambayad sa lahat ng utang na kinuha ninyo gamit ang aking pangalan. Sa tingin mo ba, ang isang katulong na katulad ko ay may kakayahang isalba ang isang imperyong gawa sa kasinungalingan? Ano bang gusto mo, Althea? Pera? Dinagdagan ko ang allowance mo? Triplehin ko pa kung gusto mo. Sabihin mo lang ang presyo mo. Pirmahan mo lang ang mga dokumentong ito. Ang desperadong sigaw ni Rafael habang inilalabas ang mga papel mula sa kanyang bag. Ngunit bago pa niya mailapit ang mga ito, lumapit ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng security ng hacienda at hinarangan siya. Ang presyo ko ay ang kalayaang kinuha mo sa akin sa loob ng 5 taon, Rafael. At ang kalayaang iyon ay hindi nabibili ng kahit anong halaga. Ang huling wika ni Althea bago siya tumalikod at naglakad patungo sa mansyon. Iniwan niyang nakatayo si Rafael sa gitna ng hardin, mag-isa, talo, at unti-unting nilalamon ng katotohanang ang babaeng binaliwala niya ay ang tanging tao palang nakahawak sa kanyang hininga.
Habang papalayo si Althea, isang misteryosong itim na sasakyan ang pumarada sa tabi ng sasakyan ni Rafael. Isang lalaking nakasuit ang bumaba at lumapit kay Rafael nang may dalang isang itim na folder. Mr. Montenegro, ito ang formal na abiso ng foreclosure para sa lahat ng inyong ari-arian sa Maynila. Inutusan po kami ng aming boss, ni Miss Althea Villanueva. Hindi ito maari. Althea, nagbibiro ka lang, di ba? Paanong ikaw? Paanong ang isang tulad mo ang nagmamay-ari ng kumpanyang nagpabagsak sa amin? Ang boses ni Rafael ay nanginginig. Tila isang batang nawawala sa gitna ng malakas na bagyo. Hawak niya ang itim na folder na ibinigay ng tauhan ni Althea. Ang bawat pahina ay tila nagbabaga sa init sa kanyang mga palad. Tiningnan niya ang mga dokumento, ang mga pirma, ang mga opisyal na selyo, at ang pangalang paulit-ulit na nakasulat. Althea Villanueva, Chairperson of V-Security Fund. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na saktan. Ang babaeng binaliwala niya, ang babaeng tinawag niyang basura at walang silbi, ay siya palang may-ari ng bawat pako at semento ng kanyang kumpanya at mansyon. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kanya. Ang bawat hakbang nito sa damuhan ay may dalang awtoridad na hindi kailanman nakita ni Rafael noon. Kinuha ni Althea ang isang gintong seal mula sa kanyang maliit na lamesa sa hardin, isang selyong may ukit ng sagisag ng pamilya Villanueva. Ang akala mo ba, Rafael, ay sapat na ang galing mo para palaguin ang Montenegro Group? Ang tanong ni Althea na may himig ng matinding pangungutya. Ang bawat kontratang nakuha mo sa Japan, ang bawat pautang na inaprubahan ng bangko, ay dumaan sa aking mesa. Pinirmahan ko ang mga iyon dahil inakala kong may natitira pang kabutihan sa puso mo. Ngunit ginamit mo ang perang galing sa aking pamilya para pakainin ang iyong kalayawan at itayo ang iyong kabit sa harap ko. Kinuha ni Althea ang isang dokumento mula sa folder na hawak ni Rafael at mariin itong tinatakan ng kanyang gintong selyo. Ang tunog ng pagdiin ng selyo sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Rafael. Simula sa araw na ito, ang mansyon sa Forbes Park ay opisyal na ng nakaselyo. Ang mga sasakyan mo, ang iyong mga account, at maging ang huling sentimo ng iyong mana ay bawi na ng aking kumpanya bilang pambayad sa inyong utang. Wala ka nang babalikan sa Maynila, Rafael. Wala ka ng Montenegro Group at wala ka ng kaisa-isang taong handang magsakripisyo para sa iyo. Naramdaman ni Rafael ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang mundong kinalalagyan niya ay tila umiikot ng mabilis hanggang sa mawalan siya ng balanse. Napaluhod siya sa harap ni Althea, ang folder ay nahulog sa lupa at ang mga papel ay nagkalat sa paligid ng kanyang mga paa. Ang kanyang luha ay nagsimulang pumatak sa tuyong lupa. Ang bawat patak ay punong-puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Tumingin siya kay Althea, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng habag na laging naroon noon, ngunit ang nakita lamang niya ay ang refleksyon ng sarili niyang pagkawasak sa mga mata ng babaeng kanyang winasak. Patawad, Althea. Patawad. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang lahat sa akin. Ang pabulong na pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngunit hindi na siya sinagot ni Althea. Sa halip, tinawag ni Althea ang kanyang mga tauhan upang eskorta ng lalaking ito palabas ng kanyang lupain. Habang dahan-dahang hinihila si Rafael palayo, nakita niya kung paano tinalikuran ni Althea ang kanyang paghihirap nang walang kahit isang sulyap ng pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ni Althea patungo sa kanyang mansyon ay tila paglalakad patungo sa isang bagong buhay, habang si Rafael ay naiwang nakaluhod sa gitna ng alikabok, mag-isa, at hawak ang katotohanang siya ang pumatay sa tanging kayamanan
na tunay niyang pagmamayari. Sino ang mag-aakala na ang reyna ng Forbes Park ay makikita sa gitna ng initan, naglalakad sa maalikabok na daan ng probinsya na tila isang pulubi na nawawala. Ang boses ni Althea ay narinig mula sa balkonahe ng mansyong Villanueva habang pinagmamasdan ang isang matandang babae na dahan-dahang bumababa mula sa isang pampublikong sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Si Doña Imelda Montenegro, ang babaeng dati ay hindi tumatapak sa lupa kung walang nakalatag na pulang alpombra, ay narito ngayon sa kalatagan. Ang kanyang mamahaling telang suot ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo dahil sa hangin, at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak ay bakas ngayon ang labis na takot at pagod. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga bodyguard. Tanging ang kanyang sariling kahihiyan ang dala niya sa pagpunta rito. Nang makarating sa harap ni Althea, hindi agad nakapagsalita ang matanda. Hingal na hingal siya. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging may hawak na mamahaling abaniko ay nanginginig habang nakakapit sa isang maliit at lumang bag. Althea. Ang pabulong na wika ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Huwag mo itong gawin sa amin. Ang mansyon, ang lahat ng aming alaala ay nandoon. Saan kami matutulog? Saan kami pupunta ni Rafael? Ikaw ang asawa. Tungkulin mong isalba ang dangal ng iyong pamilya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang tono ng matanda ay may bahid pa rin ng pag-uutos. Tila naniniwala pa rin siya na may kapangyarihan siya sa buhay ni Althea. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Lumapit siya sa kanyang biyenan. Sapat na malapit upang maamoy ng matanda ang bango ng mamahaling pabango na sumasagisag sa tagumpay ni Althea. Dangal, Doña Imelda? Nasaan ang dangal ninyo noong tinatawag niyo akong basura sa harap ng inyong mga bisita? Nasaan ang tungkulin ninyo noong hinahayaan ninyong saktan ako ng inyong anak sa loob ng 5 taon? Dahan-dahang hinaplos ni Althea ang braso ng matanda, ngunit ang kanyang haplos ay tila yelo sa lamig. Ang pamilyang sinasabi niyo ay pinatay ninyo mismo noong gabing itinapon ninyo ako sa labas ng inyong gate. Naramdaman ni Doña Imelda ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kanyang pagiging mayaman at makapangyarihan ay walang silbi. Napaluhod siya sa semento ng driveway. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa alikabok sa kanyang mukha. Nagmamakaawa ako, Althea, kahit para na lang sa bahay. Huwag mo kaming gawing palaboy. Patawarin mo kami. Magiging mabuting biyena na ako sa'yo. Pagsisilbihan kita. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang kaming hayaang mamatay sa gutom. Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang musika ng katarungan sa pandinig ng mga tauhan ng hasyenda na nakasaksi noon sa hirap ni Althea. Pinagmasdan ni Althea ang matandang nakaluhod sa kanyang paanan. Ito ang babaeng kumutya sa kanyang pagkatao. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang maraming gabing pag-iyak sa kusina. Kinuha ni Althea ang kanyang cellphone at tumawag sa kanyang tauhan sa Maynila. Ituloy ang pagselyo sa mansyon. Walang matitirang gamit para sa kanila. Ngunit, tumingin siya sa nagmamakaawang mga mata ni Imelda. Bigyan ninyo sila ng isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Isang lugar na sapat lang para maramdaman nila kung paano mabuhay ng walang marangyang pangalan. Iniwan ni Althea ang matanda sa gitna ng driveway. Hindi alintana ang patuloy na pag-iyak nito. Habang dahan-dahang sumasara ang malaking pinto ng mansyong Villanueva, naramdaman ni Althea ang isang malalim na ginhawa. Ang mga reyna ng nakaraan ay naging mga alipin na ngayon ng kanilang sariling pagkakamali. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang natanggap ni Althea mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi pa tapos ang laban, Althea. Kung kinuha mo ang lahat sa amin, kukunin ko rin ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa iyo. Ang bawat salita sa mensahe ay tila isang babala
na ang bagyo ay meron pang huling hagupit. Sino ang mag-aakala na sa likod ng aninong dati nating kinukutya ay nagtatago ang isang reynang may kapangyarihang bumura sa ating lahat? Ang bulungan sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay tila isang dagundong na hindi matapos-tapos. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa malaking pinto na dahan-dahang bumukas. Wala na ang amoy ng bawang at sibuyas na dati ay nakadikit sa balat ni Althea. Wala na ang pagod sa kanyang mga mata at ang bahagyang pagyuko ng kanyang mga balikat. Sa gabing ito, ang bawat hakbang ni Althea sa ibabaw ng asul na alpombra ay may dalang bigat ng awtoridad at ningning ng tagumpay. Nakasuot siya ng isang asul na terno na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod na nagpapakita ng kanyang matikas na leeg. At ang kanyang mga diamante ay kumikinang na tila mga bituing nagnanais na sumaksak sa bawat taong nang maliit sa kanya noon. Mula sa isang madilim na sulok sa labas ng ballroom, nakasilip si Rafael. Hindi siya pinayagang pumasok dahil wala na siyang pangalan at wala na siyang karapatan. Ang kanyang suot na polo ay kupas na at ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Pinanood niya kung paano sinalubong si Althea ng mga pinakamayayamang negosyante sa bansa. Ang mga taong dati ay hindi man lang siya tinitingnan kapag kasama niya ito. Ang bawat ngiti ni Althea sa mga ito ay tila isang patalim na humihiwa sa puso ni Rafael. Napagtanto niya na ang ningning ni Althea ay hindi kailanman nanggaling sa kanya. Sadyang binalot lamang niya ito ng dilim upang hindi siya malampasan nito. Lumakad si Althea patungo sa entablado. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang ritmo ng katarungan. Nang humawak siya sa mikropono, ang buong silid ay biglang tumahimik. Ang katahimikang ito ay hindi dahil sa takot, kundi dahil ba sa paghanga at respeto. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Althea. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talas na tila kristal. Ang V Global ay narito hindi lamang para bumili ng mga kumpanyang bumagsak. Narito kami para itayo ang isang bagong pamantayan ng negosyo kung saan ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa yaman at ang dangal ay hindi kailanman ipinagpapalit sa panandaliang sarap. Sa bawat salitang bininitawan ni Althea, ramdam ni Rafael ang kanyang sariling pagkawasak. Alam niyang para sa kanya ang mga salitang yon. Pinanood niya kung paano kinuha ni Althea ang isang baso ng champagne at itinaas ito para sa isang toast. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga paningin. Walang galit sa mga mata ni Althea, walang pait. Ang nakita lamang ni Rafael ay ang isang malalim na kawalan, isang pader na hinding-hindi na niya muling matitibag. Ang babaeng dati ay nagmamakaawa para sa kanyang atensyon, ay ngayon ay hindi na siya makita sa gitna ng maraming tao. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinaligiran si Althea ng mga investor. Ngunit dahan-dahan siyang lumayo upang kumuha ng kaunting hangin sa balkonahe. Doon, naramdaman niya ang malamig na hangin ng Manila, ang huling bakas ng kanyang nakaraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang lumang larawan nila ni Rafael. Ang huling larawan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging tanga sa pag-ibig. Sa isang mabilis na pagpindot, binura niya ang larawang iyon. Ang sandali na tinanggap niya na ang bagong Althea ay hindi na kailangan ng kahit anong bahagi ng nakaraan upang maging buo. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa dilim. Althea, please, kahit 1 minuto lang. Si Rafael yon, nakatayo sa likod ng mga halaman, tila isang anino na pilit na kumakapit sa liwanag. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi na tila huli na para sa anumang kapatawaran. Hindi ko na kayang mawala ka. Hindi dahil sa pera, kundi dahil ngayon ko lang naintindihan kung sino ka talaga.
Haharap pa ba si Althea sa lalaking pumatay sa kanyang puso? O hayaan na lamang niya itong mabulok sa dilim ng sarili nitong pagkakamali? Tapos na ang pagpapanggap, Rafael. Wala ka ng silbi sa akin dahil wala ka ng kahit isang sentimo na maibibigay. Akala mo ba ay minahal kita? Minahal ko ang iyong pangalan at ang iyong yaman. Ngunit ngayong pareho na itong basura, bakit pa ako mananatili? Ang mga salita ni Margo ay tila mga matatalas na kuko na kumakalmot sa huling piraso ng dangal ni Rafael. Sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto, sa isang mumurahing hotel, nakatayo ang dalawa. Wala na ang kislap ng mga diamante ni Margo. Sa halip, abala siya sa paglalagay ng kanyang mga gamit sa maleta. Kanina lamang, natuklasan ni Rafael ang isang lihim na pakikipag-ugnayan ni Margo sa pinakamalaking kalaban ng Montenegro Group. Ang lahat ng mga huling plano ni Rafael upang isalba ang kumpanya ay ibinenta ni Margo kapalit ng isang malaking halaga at isang tiket palabas ng bansa. Ang babaeng ipinagpalit niya kay Althea, ang babaeng itinuring niyang inspirasyon, ay siya palang huling anay na nagpaguho sa kanyang natitirang pundasyon. Nabitawan ni Rafael ang hawak niyang baso. Ang tunog ng pagtama nito sa matigas na sahig ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na pagkatalo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Pinanood niya kung paano lumakad si Margo patungo sa pinto. Bit-bit ang lahat ng mga regalo na binili niya para dito gamit ang perang ninakaw niya sa sariling kumpanya. Margo, paano mo nagawa ito? Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Itinalikod ko ang asawa ko para sa'yo. Ang paos na sigaw ni Rafael, ang kanyang mga mata, ay nanlalabo sa mga luhang puno ng pait. Isang mapanuyang halakhak ang isinagot ni Margo bago siya tuluyang lumabas. Iyon ang pagkakamali mo, Rafael. Itinapon mo ang ginto para sa isang huwad na hiyas. Ngayon, magdusa ka sa dilim na ikaw rin ang gumawa. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang malakas na hatol na nag-iwan kay Rafael sa gitna ng katahimikan. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sa bawat hininga, ang mukha ni Althea ang kanyang nakikita. Ang mukha ng babaeng tahimik na nagtiis. Ang babaeng kailanman ay hindi siya pinagtaksilan sa kabila ng lahat ng kanyang pagkukulang. Habang nangyayari ang kaguluhan sa buhay ni Rafael, si Althea ay nakaupo sa kanyang opisina sa V-Global. Pinapanood ang balita tungkol sa tuluyang pagbagsak ng Montenegro Group. Ang kanyang muka ay tila isang kalmadong dagat, walang bakas ng paghihiganti o galit. Kinuha niya ang isang dokumento, ang huling ulat ng liquidation ng mga ari-arian ni Rafael. Sa ilalim ng ulat na ito, nakita niya ang pangalan ni Margo bilang isa sa mga tumanggap ng kabayaran mula sa mga kalaban. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam niya ang lahat ng ito. Hinayaan niyang mangyari ang bawat hakbang dahil alam niyang ang kasakiman ni Margo ang magiging huling pako sa kabaong ni Rafael. Dahan-dahang tumayo si Althea at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa buong lungsod. Ang sandali na naramdaman niya ang tunay na bigat ng katarungan. Hindi ito nanggaling sa kanyang sariling kamay, kundi sa karma na kusang dumarating sa mga taong walang pagpapahalaga sa katapatan. Ang bawat luha na ibinuhos ko sa kusinang yon, bawat sugat na nakuha ko sa paglilingkod sa inyo, bayad na ang lahat ngayon. Ang pabulong na wika ni Althea sa hangin. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Tila isang mabigat na kadena ang tuluyan ng naputol. Ngunit sa gitna ng katahimikan, tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Manuel. Miss Althea, nahanap na po namin ang huling dokumentong itinago ng inyong ama. Hindi lang po Hacienda Villanueva ang pagmamay-ari ninyo. May isang huling sorpresa na magpapabago sa lahat ng plano ninyo para sa mga Montenegro. Ano ang lihim na ito na iniwan ng kanyang ama? Isang lihim ba ito ng pagpapatawad o isang huling sandata upang tuluyang ibaon ang nakaraan? Ang bawat hakbang ni Althea
Sa pasilyo ng luma at madilim na paupahang kwarto sa Quiapo ay tila isang pagbabalik sa isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Ang amoy ng amag, ang singaw ng kanal mula sa kalsada, at ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay tila sumasakal sa hanging kanyang hinihinga. Hindi niya inakalang dito niya matatagpuan ang lalaking dating nagmamay-ari ng isang imperyo sa Makati. Huminto siya sa tapat ng isang pinto na may kupas na pintura at dahan-dahang kumatok. Walang sagot na narinig, tanging ang tunog lamang ng mahinang pag-ubo mula sa loob ang nagsilbing pahintulot para sa kanyang pagpasok. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng alak at sigarilyo. Doon, sa isang sulok ng maliit na silid, nakaupo si Rafael sa isang kupas na kutsyon. Ang kanyang suot na kamiseta ay may mga mantsa ng pagkain. Ang kanyang balbas ay mahaba at magulo. At ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na hukay na nawalan na ng ningning. Nang magtama ang kanilang mga tingin, nakita ni Althea ang isang matinding takot at kahihiyan na dumaan sa mukha ng lalaki. Hindi ito ang Rafael na mapagmataas. Ito ay isang lalaking tuluyan nang winasak ng sarili niyang mga desisyon. Althea, ang paos na wika ni Rafael, pilit niyang itinago ang kanyang panginginig habang sinusubukang tumayo. Bakit ka narito? Para ba panoorin ang huling yugto ng aking pagkatalo? Para ba pagtawanan ang kinalabasan ng lalaking itinapon ka? Ang bawat salita ni Rafael ay puno ng pait. Ngunit hindi ito galit kundi isang malalim na pagkamuhi sa sarili. Yumuko siya, hindi kayang tagalan ang titig ng babaeng ngayon ay tila isang anghel ng liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Dahan-dahang lumapit si Althea at naupo sa tapat ng isang sirang mesa. Pinagmasdan niya ang silid nang walang halong pandidiri, tanging isang malalim na lungkot ang bakas sa kanyang mukha. Hindi ako narito para maningil, Rafael. Bayad na ang lahat ng utang ninyo. Narito ako dahil gusto ko nang itigil ang bigat na daladala ko tuwing naaalala kita. Kinuha ni Althea mula sa kanyang bag ang isang maliit na puting tela. Isang lumang panyo na may ukit ng inisyal ni Rafael. Ang panyong itinapon nito sa mukha ni Althea, 5 taon na ang nakalilipas dahil mura lang daw ang tela nito. Inilapag ni Althea ang malinis at plansadong panyo sa ibabaw ng maruming mesa. Noong ibinigay ko sa iyo ito, ang sabi mo ay basura ito. Pero sa akin, ito ang huling piraso ng aking pag-aalaga na itinago ko sa loob ng maraming taon. Ngayon, ibinabalik ko na ito sa iyo, hindi bilang asawa, kundi bilang isang tao na nahanap na ang kapayapaan. Ang bawat salita ni Althea ay tila isang banayad na gamot na dahan-dahang humihilom sa mga sugat ng kanyang sariling nakaraan. Naramdaman niya ang pagkawala ng huling kadena ng galit sa kanyang dibdib. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang halimaw na kinatatakutan niya. Siya ay isa na lamang paalala ng isang leksyon na natutunan niya sa mahirap na paraan. Nagsimulang humigbi si Rafael. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat bugso ng kanyang pagsisisi. Hinawakan niya ang panyo at inilapit ito sa kanyang mukha. Tila sinusubukang hanapin ang amoy ng kalinga ni Althea na kailanman ay hindi na niya muling makakamit. Patawad, Althea. Patawad sa lahat. Napakawalang kwenta ko. Ang pabulong na pagsusumamo ni Rafael sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ngunit hindi na siya hinawakan ni Althea. Nanatili ang distansya sa pagitan nila. Isang distansyang gawa sa 5 taon ng pagtitiis at isang buong buhay ng pagkakaiba. Tumayo si Althea at naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumisan, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang, babalik ako, Rafael. Ang pagpapatawad ay para sa aking sarili, upang makahinga na ako nang malaya nang wala ka. Sa kanyang paglabas sa paupahang kwarto, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan sa kalsada ng Quiapo.
Ngunit sa halip na mabigatan, naramdaman ni Althea ang bawat patak ng ulan na tila naglilinis sa huling bakas ng alikabok ng kanyang nakaraan. Ang sugat ay hilom na, at sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay tunay na payapa. Huwag po kayong mag-alala, Mang Carding. Walang mawawalan ng trabaho. Ang bawat sentimo ng inyong pinaghirapan ay hindi mananakaw ng maling pamamahala. Ang boses ni Althea ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malawak na lobby ng Montenegro Building. Ang dating maingay at magulong protesta ng mga manggagawa ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo siya sa harap ng daan-daang empleyado. Mga taong ang mga mukha ay puno ng puyat, gutom, at kawalan ng pag-asa. Sa kanyang tabi ay si Attorney Manuel, hawak ang mga dokumentong nagpapatunay na ang V Global ay formal na nang binili ang lahat ng assets ng Montenegro Group. Ngunit hindi ito isang paglamon ng kumpanya, ito ay isang pagsagip sa mga kaluluwang bumubuo rito. Lumapit si Althea kay Mang Carding, ang pinakamatandang janitor sa kumpanya na dati ay palihim niyang binibigyan ng baon at gamot. Noong siya ay nakatira pa sa mansyon, ang matanda ay nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa kanyang luma at kupas na uniforme. Hinawakan ni Althea ang magaspang na kamay ng matanda at ngumiti nang may tunay na pagkalinga. Kayo ang pundasyon ng gusaling ito, hindi ang pangalang nakaukit sa labas. Hanggat narito ako, protektado ang inyong dangal. Ang pabulong na wika ni Althea. Ang bawat manggagawa ay tila nakahinga ng maluwag. Ang bigat ng kanilang pangamba ay tila tinangay ng hangin sa isang iglap. Sa loob ng boardroom, naghihintay ang mga dating miyembro ng Board of Directors. Ang mga taong dati ay tumatawa, kasama ni Rafael habang minamaliit ang pagkatao ni Althea. Nang pumasok si Althea, ang bawat isa sa kanila ay tila hindi makatingin ng diretso. Ang bawat yabag ng sapatos ni Althea sa makintab na sahig ay tila isang paalala ng kanilang sariling pagkakamali. Narito ako para pirmahan ang huling pagsasali ng pamamahala. Ang malamig na panimula ni Althea habang nauupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang upuang dati ay pagmamay-ari ni Rafael. Ngunit huwag ninyong isipin na ito ay para sa inyo. Narito ako para sa mga taong hindi ninyo pinahalagahan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ang kanyang itsura ay bahagyang maayos na kumpara sa kuyapo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng desperasyon. Lumapit siya kay Althea. Ang kanyang muka ay may bakas ng pag-asa. Althea, salamat. Alam ko, ginawa mo ito para sa akin. Alam ko, hindi mo kayang makita ang kumpanya ng tatay ko na tuluyang mawala. Handa na akong magbago, Althea. Sabihin mo lang kung anong posisyon ang gusto mong ibigay sa akin. Magsisimula tayo ulit. Ang mabilis na pagsasalita ni Rafael, tila naniniwala na ang pagsagip sa kumpanya ay nangangahulugan din ng pagsagip sa kanilang relasyon. Tumingin si Althea kay Rafael nang may halong habag at distansya. Dahan-dahan niyang inilapag ang fountain pen sa ibabaw ng mesa. Iniligtas ko ang kumpanyang ito dahil may 3,000 pamilya ang nakadepende rito, Rafael. Hindi dahil sa iyo, at lalong hindi dahil sa ating nakaraan. Ang boses ni Althea ay matatag, walang kahit anong panginginig. Ang pangalang Montenegro ay aalisin na sa gusaling ito. Simula bukas, ito ay tatawaging Villanueva Center. At tungkol sa iyo, tumingin si Althea kay Attorney Manuel na nag-abot ng isang maliit na sobre kay Rafael. Iyan ang separation na pay mo bilang dating CEO, base sa batas. Gamitin mo iyan para magsimula ng bagong buhay sa malayo. Ang huling hatol ni Althea, naramdaman ni Rafael ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang huling hibla ng pag-asa na muling makuha ang puso ni Althea ay tuluyan ng naputol. Hindi siya binigyan ni Althea ng kapangyarihan. Binigyan lamang siya nito ng limos para sa kanyang pagkakamali. Habang tinalikuran siya ni Althea upang makipag-usap sa mga bagong manager,
Napagtanto ni Rafael na siya ay naging isang estranghero na lamang sa mundong dati niyang pinaghaharian. Nang lumabas si Althea ng boardroom, sinalubong siya ng masigabong palakpakan mula sa mga empleyado sa labas. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang lalaking minahal niya ng labis. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang bakante sa kanyang puso ay naroon pa rin. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, isang estrangherong lalaki na nakauniforme ng courier ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang maliit na kahon. Para po kay Miss Althea, galing po sa kaisa-isang tao na nakakakilala sa tunay ninyong ama. Ang bawat salita ng courier ay tila isang bagong palaisipan na nagpabilis sa tibok ng puso ni Althea. Ano ang laman ng kahon na ito? At bakit tila bumabalik ang isang nakaraan na mas matanda pa sa kanyang pagsasama kay Rafael? Ang pag-ibig ng isang ama ay hindi natatapos sa kanyang huling hininga, Althea. Ito ay isang tahimik na anino na patuloy na magtatanggol sa iyo kahit sa pinakamalalim na dilim ng iyong buhay. Ang sulat ni kamay ng kanyang yumaong ama, si Don Vicente Villanueva, ay tila isang tinig mula sa langit na dahan-dahang gumising sa natutulog na puso ni Althea. Nakaupo siya sa loob ng kanyang pribadong opisina sa Villanueva Center, hawak ang lumang papel na may bahagyang mantsa ng luha at panahon. Sa tabi ng sulat ay ang nilalaman ng misteryosong kahon, isang maliit na kahoy na krus na gawa sa nara at ang mga papeles ng isang pondo na hiwalay sa V-Security. Ito ang Liwanag Fund, isang lihim na donasyon na inilaan ng kanyang ama para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan sa lipunan. Sa bawat salitang binabasa ni Althea, naramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang ama na tila naroroon sa kanyang tabi. Napagtanto niya na ang kanyang ama ay hindi kailanman naging bulag sa kanyang mga paghihirap. Alam ni Don Vicente na ang pamilyang Montenegro ay gagamitin lamang ang kabaitan ng kanyang anak. Kaya naman, bago ito pumanaw, maingat nitong inihanda ang lahat ng proteksyon para kay Althea. Ang bawat kontrata, bawat pautang, at maging ang pagbawi ng garantiya ay bahagi ng isang malaking plano upang bigyan si Althea ng pagkakataong makita ang sarili niyang lakas at matutong lumaban. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa mga luhang hindi na puno ng pait, kundi ng labis na pasasalamat. Dahan-dahan niyang inilapit ang kahoy na krus sa kanyang dibdib, pinakikinggan ang mahinahong tibok ng kanyang sariling puso. Ang sandali na tinanggap niya na ang lahat ng kanyang pagtitiis ay may mas malalim na layunin. Hindi siya pinarusahan ng tadhana, dinala lamang siya nito sa isang daan kung saan maaari siyang maging liwanag para sa iba na kasalukuyan pang naglalakad sa sarili nilang dilim. Attorney Manuel, tawag ni Althea sa kanyang abogado sa pamamagitan ng intercom. Ang kanyang boses ay may bagong sigla at determinasyon. Gusto kong simulan na ang pagtatatag ng Liwanag Foundation. Gamitin ang lahat ng pondo mula sa mga natitirang ari-arian ng Montenegro Group na nakuha natin. Gagamitin natin ito upang magtayo ng mga shelter, magbigay ng legal na tulong, at mag-alok ng mga scholarship para sa mga kababaihang nagnanais magsimulang muli. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa opisina pagkatapos ng kanyang utos, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng pag-asa. Lumapit si Althea sa bintana at pinagmasdan ang paglubog ng araw sa Maynila. Ang langit ay napuno ng kulay kahel at lilang ulap, isang magandang tanawin pagkatapos ng isang mahabang araw ng ulan. Napangiti siya ng may kapayapaan, alam niyang ang kanyang ama ay nakangiti rin mula sa kaitaasan. Wala na ang galit, wala na ang pagnanais na maghiganti. Ang tanging natitira sa kanyang puso ay ang kagalakan ng pagiging malaya at ang kapangyarihang tumulong sa kapwa. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan,
Isang tawag mula sa resepsyon ang narinig niya. Ma'am Althea, may isa pong matandang babae na naghahanap sa inyo sa ibaba. Ayaw po niyang umalis kahit sinabi naming sarado na ang tanggapan. Sinasabi po niyang siya ang inyong dating biyenan. Ano ang kailangan ni Doña Imelda sa ganitong oras? At meron pa bang puwang ang pagpapatawad sa puso ni Althea para sa babaeng naging ugat ng kanyang pinakamalaking kahihiyan? Ang tunay na pagsisisi ay hindi nakikita sa dami ng luha, kundi sa lakas ng loob na tanggapin ang sariling pagkakamali nang walang inaasahang kapalit. Ang boses ni Althea ay naging malumanay, ngunit may lamig. Habang pinapanood si Doña Imelda, na dahan-dahang pumasok sa kanyang opisina, wala na ang marangyang lakad ng matanda. Ngayon, ang bawat hakbang niya ay mabigat, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa isang lumang panyo na tila doon niya kinukuha ang huling lakas ng kanyang katawan. Nang makalapit siya sa mesa ni Althea, hindi siya sumigaw o nagutos. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang isang maliit na kahon ng pelus, isang kahon na naglalaman ng mga lumang alahas ng pamilya Montenegro na tanging mo ang mga legal na asawa lamang ang maaaring magsuot. Althea, ang panimula ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig at may bahid ng labis na kahihiyan. Hindi ako narito para humingi ng pera o para hilingin na ibalik mo ang aming bahay. Narito ako dahil hindi ko na kayang mabuhay sa ilalim ng bigat ng aking konsensya. Tumingin ang matanda sa mga mata ni Althea. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Sa loob ng 5 taon, tinrato kita bilang isang katulong. Binaliwala ko ang iyong pagkatao dahil lamang sa aking maling pride. Ngunit nang mawala ka, napagtanto ko na ikaw lang ang tanging tao na tunay na nagmahal sa aking anak nang walang hinihinging kapalit. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Althea. Pinagmasdan niya ang kahon ng alahas sa kanyang mesa, ngunit hindi niya ito hinawakan. Doña Imelda, ang mga alahas na yan ay wala ng halaga sa akin. Ang aking halaga ay hindi na nasusukat sa pangalang Montenegro. Ang tugon ni Althea, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Pinatatawad ko na po kayo. Hindi dahil sa nararapat kayo sa aking patawad, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng galit sa aking puso. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko ang nakaraan. Ang pader na binuwag ninyo ay hinding-hindi na muling maitatayo. Napatango si Doña Imelda. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumaba na tila isang malaking pasanin ang naalis sa kanyang likod. Sapat na sa akin ang marinig yan, Althea. Salamat. Salamat sa iyong kabaitan sa kabila ng lahat ng aming kasamaan. Ang pabulong na wika ng matanda bago siya dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid. Ang kanyang pag-alis ay walang dalang galit, taming isang malalim na pagtanggap sa kanyang sariling karma. Paglipas ng ilang linggo, ang Liwanag Foundation ay formal nang nagbukas. Sa unang araw ng operasyon nito, personal na pumunta si Althea sa center upang asikasuhin ang mga kababaihang humihingi ng tulong. Na nagpakita ng kanyang tunay na pagbabago, nakaupo si Althea sa sahig kasama ang isang maliit na batang babae. Tinutulungan itong gumuhit ng isang makulay na bahay sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nakasuot ng mamahaling alahas, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng isang kagandahan na nagmumula sa kanyang malayang kaluluwa. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kapayapaan na bumabalot sa buong center. Ang bawat ngiti ng mga kababaihang naroroon ay tila isang patunay na ang kanyang mga sugat ay naging daan upang maging lunas para sa iba. Ang bagong simula ay narito na, at ang nakaraan ay tila isang malabong panaginip na lamang sa kanyang memorya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang masayang paligid, lumapit si Attorney Manuel na may dalang balita mula sa ospital sa Maynila. Miss Althea, si Rafael po. Siya ay dinala
sa emergency room dahil sa matinding stroke. Ayon sa doktor, kakaunti na lang ang kanyang oras at ang tanging pangalan na paulit-ulit niyang binabanggit ay ang pangalan ninyo. Haharapin pa ba ni Althea ang huling sandali ng lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pait? O hahayaan na lamang niya itong lumisan ng mag-isa sa gitna ng kanyang huling pagsisisi? May mga pag-uusap na hindi na kailangan ng maraming salita dahil ang huling tingin ay sapat na upang isara ang isang mahabang aklat ng pasakit at simulan ang isang bagong pahina ng kapayapaan. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin sa loob ng intensive care unit ng Makati Medical Center ang sumalubong kay Althea. Sa gitna ng tahimik na silid, ang tanging naririnig ay ang regular na tunog ng aparatong sumusukat sa mahinang tibok ng puso ni Rafael. Nakahiga ang dating mayabang na talyasin ng industriya, ang kanyang katawan ay tila lumiit sa ilalim ng mga puting kumot at ang kalahati ng kanyang muka ay paralisado na dahil sa matinding stroke. Nang dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata at makita si Althea, isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang gilid ng mata patungo sa unan. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig na pilit na umabot sa direksyon ng kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit si Althea, ngunit nanatili ang agwat sa pagitan nila. Hindi niya hinawakan ang kamay nito, ngunit ang kanyang tingin ay walang bahid ng galit o puot. "Narito ako, Rafael." Ang malumanay na wika ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na bulong sa gitna ng malamig na silid. "Narinig ko ang nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala tungkol sa iyong ina o sa mga manggagawa ng Montenegro Group. Ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ang pangarap ng iyong ama na isalba ang kumpanya ay akin nang natupad." Pilit na ibinuka ni Rafael ang kanyang bibig, ngunit walang malinaw na salita ang lumabas, kundi isang paos na tunog ng pagsisisi. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila humihingi ng isang bagay na alam niyang hindi na niya muling makukuha, ang pag-ibig ng babaeng kanyang sinira. Tumitig si Althea sa kanya nang may malalim na pag-unawa. Ang sandali na nagpasya siyang bigyan ng kapayapaan ang lalaking nagdala sa kanya sa impyerno. "Pinatatawad na kita, Rafael. Pinatatawad kita hindi dahil sa nagbago ka, kundi dahil ayaw ko nang maglakad sa mundong ito na may dalang bigat. Malaya ka na sa iyong mga pagkakamali at malaya na rin ako sa aking nakaraan." Nang marinig ang mga salitang iyon, ang mukha ni Rafael ay tila nakakita ng isang mahinahong liwanag sa gitna ng kanyang dilim. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang bumaba sa ibabaw ng kama at ang kanyang paghinga ay naging mas regular at payapa. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na makikita niya si Althea. Ngunit ang patawad na natanggap niya ay sapat na upang harapin ang kanyang mahabang gabi ng pagsubok. Iniwan siya ni Althea ng may dangal, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tunay na tagapagligtas. Paglipas ng ilang buwan, bumalik si Althea sa Hacienda Villanueva sa Calatagan. Nakatayo siya sa dulo ng isang mataas na burol na nakaharap sa malawak na asul na dagat. Ang hangin ng probinsya ay humahalik sa kanyang mukha at ang sikat ng araw ay tila isang korona ng liwanag na nakapatong sa kanyang ulo. Suot ang kanyang simpleng puting linen na damit, wala na siyang kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang Montenegro Group ay matatag na sa ilalim ng pangalang Villanueva Center. Ang Liwanag Foundation ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong kababaihan. At siya ay nakatayo na ngayon sa kanyang sariling trono bilang reyna ng kanyang sariling buhay. Tumingin siya sa malawak na abot-tanaw at ngumiti ng may tunay na kaligayahan. Ang bawat luha ng nakaraan ay naging mga perlas ng karunungan na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at ang natira lamang ay ang isang tahimik, maganda at malayang bukas. Si Althea Villanueva ay hindi na ang anino sa kusina.
Siya na ang liwanag na gagabay sa sarili nitong daan patungo sa walang hanggang kapayapaan. Ang panahon ay tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa bawat dumi ng nakaraan. Iniiwan ang dalampasigan na malinis, payapa, at handa para sa isang bagong pagsisimula. Isang taon ang mabilis na lumipas mula noong gabing lisanin ni Althea ang ingay at gulo ng Maynila. Sa ilalim ng malilim na dahon ng mga puno ng mangga sa Hacienda Villanueva, ang buhay ay nagpatuloy sa isang banayad at tahimik na ritmo. Wala na ang takot sa bawat yabag ng sapatos na dumarating. Wala na ang kaba sa bawat biglang pagtunog ng telepono. Si Althea ay tuluyan ng nakasumpong ng kanyang sariling tahanan sa loob ng kanyang sariling puso. Ang kanyang araw-araw ay napupuno na ngayon ng bango ng basang lupa, ng matatamis ng ngiti ng mga batang tinutulungan ng Liwanag Foundation, at ng malamiyos na tinig ni Lola Corazon na laging nagpapaalala sa kanya na ang pinakamagandang palamuti ng isang babae ay ang kanyang dangal. Namatay si Rafael nang may kapayapaan sa kanyang puso 2 buwan matapos ang kanilang huling pagkikita sa ospital. Hindi siya iniwan ni Althea sa huling sandali ng kanyang paglalakbay. Siniguro niyang may maayos na libing ang lalaking dati niyang minahal at binigyan niya si Doña Imelda ng sapat na pensyon upang mamuhay ng may dignidad sa isang tahimik na subdivision sa Batangas. Ang matandang biyenan ay madalas nang makitang nagdarasal sa simbahan, malayo na sa dating mapagmataas na reyna ng Forbes Park. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, hindi lamang iniligtas ni Althea ang kanyang sarili, kundi binigyan din niya ang pamilyang Montenegro ng pagkakataong makita ang kanilang sariling pagkakamali at magbago. Ito ang huling aral na iniwan ng kwento ni Althea Villanueva para sa bawat nakikinig. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa taong sumira sa iyo, kundi ang pagpapalaya sa iyong sarili upang hindi ka na muling maapektuhan ng kanilang mga ginawa. Ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng sarili mong kaligayahan, at ang pagtitiis ay may hangganan kapag ang iyong dangal na ang tinatapak-tapakan. Ang bawat babae ay may sariling kaharian at hindi mo kailangang manatili sa dilim para lamang bigyan ng liwanag ang iba. Nakatayo si Althea sa balkonahe ng kanyang mansyon habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa silangan. Ang langit ay napuno ng kulay rosas at ginto, isang magandang pahiwatig ng isang bagong araw na puno ng pag-asa. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Hinahayaan ang usok nito na humalik sa kanyang mukha habang ang simoy ng hangin ay nagdadala ng kapayapaan sa kanyang buong pagkatao. Ngumiti siya ng may malalim na pasasalamat. Alam niyang ang bawat sugat ng kahapon ay naging mga perlas ng karunungan na magpapanatili sa kanyang ningning habang buhay. Si Althea Villanueva, ang dating anino sa kusina, ay tuluyan ng naging nag-iisang reyna ng kanyang sariling tadhana.